daw po sa Abante TNT tunay na tabloidista, meron daw pong 96 million ghost project sa Bulacan na isiningit daw po ng senador o congressman. Ayon daw po kay Congressman Ridon. So ayon po dito mga kababayan, basahin po natin. Ito daw. Yan ha. Ibinunyag ni House Committee on Public Accounts, Chairperson Terry Ridon, na congressional insertion ang 96 million ghost flood control project para po sa Plaridel, Bulacan. Ayon kay Ridon, ang naturang flood control structure ang binisita ni Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon nitong Setyembre 4. Dagdag niya, ang Wawaw Builders ang kontraktor nito. Nakamakailan lamang ay tumangging sagutin sa Senado kung mayroon silang ghost project. Saad pa ni Ridon, wala ang proyekto sa National Expenditure Program or etong NEP. Gayon din sa General Appropriation Bill or etong GAB ng 2024. Pero ito ay nasa General Appropriation Act. Ibig sabihin, ito po ay congressional insertion. Wika mga kababayan itong si Congressman Ridon sa panayam sa radyo. Sabi pa dito, yung ghost project na 96 million na in-inspect ni Secretary Vince, wala siya sa NEP, wala siya sa GAB, na pinasok ng Kongreso sa Senado, pero naandun siya sa General Appropriation Act. Ang ibig pang sabihin nun, yung line item na yon, itong ghost project na ito ay congressional insertion nun, kung bicameral conference committee. Doon siya isiningit, dagdag pa naman babatas. Ibig sabihin, kung iisipin nyo mga kababayan, hindi lang DPWH yung may kasalanan at problema dito. Kaya nga lagi ko pong sinasabi na may pananagutan din dito yung mga congressman at yung mga senator. Kasi nga ang tinitingnan dito mga kababayan, kung si congressman ba yung nag-insertion noon or etong si senator. Lalo na't naging mainit ng mga nakaraang araw yung issue po ng mga insertion na kung saan may mga hinahanap tayong pondo pero hindi naman po nila masagot kung saan po napunta at kung sino yung mga kontraktor na pinagkatiwalaan po nila. Diba? So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, iyon ang kailangan nating itanong ngayon sa Senado at saka sa Kongreso. Kanino po yung proyektong ito? Sino po yung proponent nito? It is something has been inserted by the Congress. It is something that has been inserted by the Senate. Yan po mga kababayan, yung pagpapatuloy pa ni Congressman Ridon. Kasi nga naman, palaisipan sa atin kung hindi sa DPWH, yung project na yan, baka kay congressman yan o di kaya kay senator. Lalo na at merong 12 billion pesos na hinahanap tayo sa isang senator na napala ng kanyang hometown na hindi maipaliwanag kung saan po napunta. So ngayon, speaking of that, kung titingnan po natin mga kababayan, meron tayong nakitang balita na kung saan ito daw pong PCIJ, naglabas daw po ng listahan ng mga mambabatas na may ugnayan sa mga kontratista ng gobyerno at tuluyan na pong nahubara ng maskara dito. Ito pong si Senate President Chis Escudero at ito pong si Senator Joel Villanueva at yung iba pa na akala ninyo matino. Ano po, so ito i-play po natin. Inilabas na ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ ang listahan ng mga politikong may-ari o may kaugnayan sa mga government contractor. Ang tanong ngayon ng publiko, may paparusahan kaya kung kapwa politiko ang nag-iimbestiga? Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Gusto ko nga naming tanungin. Kanya-kanyang pagdinig ng Senado at Kamara sa flood control scandal. Pero sa ulat ng PCIJ, nasa halos 20 kongresista at senador kung hindi nagmamay-ari ay may kaugnayan sa mga kumpanyang may kontrata sa pamahalaan. Una sa listahan si Senate President Francis Escudero na tumanggap ng 30 million peso campaign donation mula kay Lawrence Lubiano, ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated. Ito po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national, sa huli mga eleksyon? 2022, Your Honor? Yes. Yes po, Your Honor. Kanino po yun? Kay Senator Chis po. Senator Chis Escudero. Yes po.
Si Senator Joel Villanueva naman, ang kontratistang New San Jose Builders Incorporated, ang top donor sa kanyang 2022 campaign. Tatay naman ni Senator Bongo ang nagmamay-ari ng CLTG Builders, samantalang half-brother niya ang nagmamay-ari ng Alfrego Builders and Supply. Sa datos ng DPW... Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, buhat po ng lumabas, yan pong issue na yan mga kababayan, bigla pong inilihis ni Senator Bongo yung usapin. Na kung saan, parang ang dating pabayaan na lamang po natin yung flood control at unahin po natin mga kababayan yung mga evacuation. Yun po yung sinasabi dito sa News 5. Kasi ayon po dito, kung babasahin po natin, wait lang, yan. Evacuation center, mas mapapakinabangan, isinusulong ni Senator Bongo ang pagpaprioridad sa Department of Public Works and Highways, DPWH, sa pagtatayo ng mga evacuation center kaysa po sa mga flood control project. So ibig sabihin, pagkatapos ng lahat ng ito, Senator Bongo, gusto mo pabayaan na lang yung mga flood control, hayaan na lang natin na bahain yung mga kababayang Pilipino po natin? Hindi ba dapat, lalo na Senator ka, mas maganda na dapat ipayo mo at isulong mo, resolbahin muna yung problema sa flood control? Pagbayarin muna yung mga politikong sangkot at yung mga nasa DPWH na sangkot sa issue pong ito bago ulit magsagawa ng pagpapatupad ng pagpapagawa ng mga proyekto na naaayon po sa pagpigil ng baha. Eh bakit gusto nyo po ata ngayong ilihis yung usapin sa pagpapagawa na naman ng mga evacuation center kaysa unahin na resolbahin yung problema ng pagbaha dito sa ating bansa? Eh anong silbi ng isang evacuation center kung malulubog din yan sa baha? Diba? Nakukuha nyo mga kababayan yung pinupunto? Alam nyo kasi, ang mahirap pag sila ang tinatamaan, hahanap ng paraan para mailihis yung usapin. Eh baka nakakalimutan nyo po, Senator Bongo, hindi namin nakakalimutan yung CLTG at yung ugnayan mo. Na dapat kung tutuusin nga na imbestigahan din po yan at naiipatawag din po yan sa Senado. Kasi nga lalo na politiko ka at yung CLTG, eh kung iisipin po natin yung kahulugan nun, eh tumutugma po sa pangalan nyo. Diba? So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Panawagan niya ito kasunod ng anumalyang Ghost Flood Control Project ng ahensya. Dapat inuna ninyo na itong mga evacuation centers dahil batas na ito, Republic Act number 12076, at mapapakinabangan pa ng ating mga kababayan na tuwing mayroong nababaha at nababagyo aninigo sa ilalim ng Republic Act number 12076 o Ligtas Pinoy Center Act, dapat may evacuation center ang bawat lungsod at munisipalidad sa bansa. Ang DPWH ang inaatasang magtayo ng mga ito. So aanhin natin mga kababayan, dapat ba ganun-ganun na lang? Tuwing magkakaroon ng kalamidad, saglit na panatag tayo na nasa tahanan natin na alam nating hindi tayo babahain, eh mas uunahin pa natin na isipin kung paano tayo tatakbo sa mga evacuation center. Kasi yun yung prioridad ni Senator Bongo. Eh di ba mas maganda na tayo ay panatag na nasa tahanan natin at iniisip natin na hindi tayo babahain kasi nga nabigyan ng solusyon yung problema sa flood control. Di ba? Sa pagbaha. Eh bakit natin sinasabi yan? Kasi nga unang-una mga kababayan, mas masarap manatili sa bahay tuwing may kalamidad kung alam mo na ligtas ka. Kasi unang-una na-resolba yung problema sa flood control dahil napapanagot yung mga gumawa ng maanumalyang yan sa mga flood control project at yung mga ghost project. Pangalawa, dahil alam mo na nakagawa na ang gobyerno ng mas maayos na flood control dahil hindi kinurap at hindi nababahain yung lugar mo. Diba mas masarap isipin yon kaysa kung paano ka tatakbo sa mga evacuation center ni Senator Bongo kapag ka binabaha yung lugar mo. Eh parang ang dating dito, pabayaan na lang nating bahain tayo. Tumakbo na lang tayo sa evacuation center. Dahil nasasangkot yung pangalan ng CLTG. Parang ganun ba, Senator Bongo, kailangang ilihis? Porket ngayon nakuhubaran na po kayo ng mga maskara po ninyo. At kung paano kayo ipinapakilala sa publiko na may kaugnayan kayo sa ganitong klase ng construction company. Diba alam nyo, saglit na takasan nyo yung problema ng maanumalyang flood control, di ba dapat mas mabuti solusyonan natin bago tayo gumawa pa ng ibang hakbang? Di ba? So ngayon mga kababayan, tuloy natin to.
WH, nakakubra ang CLTG Builders ng 42 infra projects sa Davao Region mula 2016 hanggang 2018 na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Ang Alfrego naman may 46 projects na nahawakan sa Davao Region mula 2016 hanggang 2024 na aabot sa 2.6 billion pesos ang halaga. At ulitin ko, for the 9th time, I have nothing to do with the business of my family. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. Sa Kamara naman, nangunguna sa listahan si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na siyang co-founder ng SunWest Incorporated. Kapatid din niya si Christopher Co na co-founder naman ng Hightone Construction and Development Corporation at si FSco Builders and Supply Managing Officer Farida Co. Si Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran naman, mismong manager ng Third Star Builders Contractors. Si CWS Party List Representative Edwin Garjola, kamag-anak ang ilan sa shareholders ng Newington Builders, Laurel Development Corporation at S.Ang Construction and General Trading Incorporated. Ito ang partial list ng PCIJ ng mga kongresistang may kaugnayan sa public works contractors. Sa kasalukuyan, nasa 31 contractors ang nasa listahan ng Commission on Elections na umano'y nag-donate sa mga kandidato noong 2022. Ayon sa COMELEC, hindi maaaring mangontrata sa gobyerno ang sinumang may posisyon sa pamahalaan. Ayan maliwanag na sinasabi to mga kababayan. Kaya nga kanina, kini-question natin yung balita doon sa Batangas na ano yung sabi ng district engineer. Hindi daw nila pinagbabasihan kung ito ba ay may posisyon sa gobyerno mga kababayan na naging kontraktor dahil ang pinagbabasihan daw po nila kung ito ay nanalo sa bidding. Ngayon, di ba maliwanag na kinukundina natin yan? Bakit natin kinukundina? Kasi bawal na bawal nga po na ang isang politiko ay magiging kontraktor ng mga proyekto galing po sa gobyerno. Ayan mismong sinabi na dito. Di ba? Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, kahit pa yung mga yan kalugar natin o sa malayong lugar, basta nakita nating mali, hindi pwedeng itago sa sambayan ng Pilipino yan. Pag mali, di mali. Ipakita natin sa taong bayan yung kanilang pagkakamali para alam naman at may idea naman ng taong bayan kung ano ba talaga yung nire-resolvang problema, malaking problema ng gobyerno po natin ngayon. Kasi sa totoo lang mga kababayan, nung panahon naman ni dating Pangulong Duterte, wala naman to kasi hinayaan nila. Sa panahon ni PBBM kaya napapag-usapan to kasi gusto nga ng presidente na resolbahin yung matinding korupsyon dito po sa ating bansa. Kasi ito yung panawagan nila noon 'Di ba? Ito yung panawagan ng mga DD-shit ngayon dahil nga mahal kayo ni PBBM o di ibinigay yung mga panawagan ninyo. Ayan, hindi na kasalanan ni PBBM kung nasasangkot yung mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kasi nga panawagan ng mga DD-shit yan, mahal ni PBBM yung mga DD-shit o di pinagbigyan kayo. Ayan yung mga lumalabas ngayon na may sangkot sa flood control, mga kaalyado pa ni dating Pangulong Duterte yung iba. So ngayon, ay naman sa COMELEC, maliwanag na ang isang politiko ay bawal mangontrata ng mga proyekto sa gobyerno kasi nga magkakaroon ng conflict of interest. Kung ikaw ay mayor, councilor, congressman, senator, ano pa ba? Cabinet secretary, bawal ka mangontrata ng mga proyekto ng gobyerno. Anyway, tuloy pa natin. Dahil sa conflict of interest, ani Chairman George Garcia, nasa kamay na ng Ombudsman at ng DILG ang pagpataw ng parusa sa mga mapatutunayan na lumalabag dito. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan. So ngayon, dapat gawin ng secretary ng DILG? Diba, pumutok yung balita, naghihiraman na lisensya. Ano pa ba? Inamin na kontraktor, nangontrata ng Radstod sa isang tulay, hindi pala ginawa. Ano dapat gawin ng DILG doon? Sibakin. Ganun lang kasimple. Dapat sibakin. Kung alam niyo kung ako ang sekretary ng DILG, pag nabalitaan ko na ikaw ay politician, bago ikaw ay naging kontraktor, sibak ka sa akin. Hindi pwedeng hindi. Kasi unang-una pera ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ayan po, maliwanag. Sa COMELEC na rin ang galing yan. O baka sabihin ng iba, kakasuhan tayo ng libel. Kasi sinabi natin yung totoo. Alam nyo kasi, kung ayaw ninyong mapuna, eto para sa lahat, mapa senator, congressman,
vice mayor o mayor pa man o gobernador pa man, kung ayaw ninyong mapuna kayo, gumawa kayo ng tama. Diba? Kung ayaw ninyo na tinatapi kayo ng mga vlogger, tinatapi kayo ng media, gumawa kayo ng tama at huwag kayo magnakaw ng pera ng gobyerno. Kasi hanggat hindi kayo gumagawa ng tama, hindi mawawala yung mga pagpuna sa inyo ng sambayan ng Pilipino. Diba? Ang lakas-lakas ninyo mga ako nung panahon ng eleksyon. Bago pagdating ng ikapapanalo ninyo, nagnanakaw lang kayo ng pera ng taong bayan. Paano mamamayang Pilipino sa inyo? Di kawawa ang taong bayan. Kaya kung ayaw ninyong mapuna ng sambayan ng Pilipino, magtrabaho kayo ng ayos at huwag kayo magnakaw ng pera ng gobyerno. Actually, pera ng gobyerno at pera ng taong bayan. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po sa inilabas na balita ng Bilyonaryo News Channel galing po sa PCIJ na kung saan hinubaran na ng tuluyan ng maskara yung mga politiko na sangkot doon po sa mga kontraktor na may mga anomalya na ginawa mga kababayan sa issue ng mga flood control project. So comment below na lamang po